Maganda, puno ng talento at maabilidad sa buhay. Iyan si Leira. Kaya naman bagay na bagay sa kanya ang pangarap na maging stewardess. Ngunit isang bagay ang tila naging hadlang upang maabot niya ang kanyang minimithi. Ang alam nilang flight attendant o stewardess is maganda, matangkad, maputi. Sinasabi ng mga classmate ko, ang liit-liit mo kaya, ang pangit mo kaya. Yeah. Tapos, sinong kukuha sa'yo? Baluga ka. So, hindi naman ako nagdaramdam doon. Dahil alam ko naman sa sarili ko na maliit talaga ako. Sa kabila nito, hindi siya nawala ng pag-asa at nakamit niya ang tamis ng tagumpay. Tila nagsunod-sunod naman ang swerte sa kanyang buhay. Sa kanyang pagiging flight attendant, nakilala niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Taiwanese siya, Filipino ako, wala naman sigurong problema. Ikinasal kami, binigay niya sa akin yung pangarap ko. Sa pagdaan ng panahon, di inakala ni Leira na ang tamis ng kanilang pagtitinginan ay unti-unting magiging mapait na samahan. Pagka umuwi siya ng madaling araw, siyempre sa isang asawa, tatanungin mo kung saan galing at bakit siya ginabi. Hindi pala nila naiintindihan yung ganon. Ang dapat lang sa'yo is tanungin siya kung kumain na siya kahit madaling araw na. At doon nag-start yung may sampal na, tapos may tadyak na, tapos sasabihin sa'yo na para naman sa business to, sinuportahan ko. Pero nung time na nagiging punching bag na ako, tapos may kasabay ng mura, nasa Taiwan ka na wala kang kakapitan. Wala kang pamilya, yung anak mo maliliit. So on and off kami. Sa bigat ng dinaranas sa kamay ng asawa, ilang beses ninais ni Leira na kitli ng kanyang buhay. Yung pinangarap kong pamilya that time, nawasak. 2 beses akong uminom ng sleeping pills. Hindi ako namatay. Yung isa kong suicide, nakita ko lang yung bubog. Dinampot ko. Tinry kong sugatin ang sarili ko. Wala akong maramdamang sugat. At wala akong maramdamang hapdi. Habang umiiyak ako, at habang sinisisi ko ang Diyos, sabi ko, ito ba yung buhay ko? Ito ba yung resulta ng pagmamahal ko? Hindi pa rin ako namatay. Tuluyan na ngang naubos ang pisi ng pasensya ni Leira sa kanyang asawa. Ay, yung hindi ko na matake yung may kasamang sexual abuse. Yung hindi ka na tao. So, pakiramdam mo yung pagkababae mo, hindi ka na babae. Kasi kukuha ka niyang babae, ipapartner niya sa'yo. Ang rason niya, wala na akong sex drive. Na bago ka niya ipapartner, by force, may papainom sa'yo. Walang maniwala sa akin na ang asawa ko ay tinatrato ako na ganun. Ang Diyos ang tumalikod sa akin. Tumawag naman ako sa kanya, hindi ako pinansin. Nagdasal naman ako, hindi naman niya ako pinakinggan. Nung walang makinig sa akin kung anong nangyayari sa akin, sabi ko, dito mamamatay na ako. Nagkulong ako sa CR nung pag-uwi ko. Kinuha ko yung Valium. Nung pumasok ako sa bathtub, alam ko mamamatay na ako kasi groggy na ako. Nakabataos ako ng 4 days. Pagising ko, nasa kanan ko yung anak ko. Sabi ng anak ko, Mama, don't do that. You go home. Dito tuluyan ng winakasan ni Leira ang relasyon sa asawa. Hindi niya matanggap na ako ang magde-divorce sa kanya. Very short moment. Pinirmahan niya ang divorce paper namin. Pero, it was written in Chinese character para saan yung divorce namin. Well, sinign ko para makaalis sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay, nandiyan na yung maleta ko sa labas ng bahay. Hindi ko naman ina-expect na ganun kabilis. Hindi ko naman ina-expect na hindi na ipapakita yung anak ko. Humingi ako ng tulong sa embassy. Sabi sa akin, family problem, hindi namin pwedeng pakialaman. Punta ka dito, sabi ni Amba. Well, sabi ko, Amba, hindi ako pwedeng pumunta dyan dahil wala akong pera. Sabi niya ako, magbabayad ng taxi mo, mag-taxi ka. Binigyan ako ng ticket.
ni Amba. At nakauwi ako ng Pilipinas. Sa pagtungtong sa Pilipinas, nabalot siya ng matinding kalungkutan. Mas masakit pala yung mabuhay ka nang wala yung mga anak. Sabi ko, sana pala, tiniis ko na lang yung bugbog. Sana pala, tiniis ko na lang lahat yung pagtatrato sa akin, makasama ko lang yung anak ko. Pakiramdam mong lalo kang nawarak, lalo kang nasira. Yung time na yun, wala akong ginawa kundi uminom ng alak. Sa madilim na yugto ng kanyang buhay, isang imbitasyon ang kanyang natanggap. Sabi ng isang kaibigan ko, ano bang kailangan mo? Peace of mind? Sumama ka sa akin. May isang mountain, doon makaka-relax ka. Nung nakapunta ako, hindi ko alam, prayer mountain pala yun. Pagluhod ko, umiyak na ako. Habang hindi ko kaya resolbahan ang problema ko, hayaan mo naman akong mag-amin. Mag-resolve ng problema na may problema. Dahil Diyos kang malaki, mabait. Ikaw ang humawak sa mga anak ko. Sa pagtanggap niya sa Panginoong Hesus sa kanyang buhay, yumabong din maging kabuhayan niya. Isang nagmagandang loob sa kanya na magpahiram ng malaking puhunan. Pagkatapos niyon, nakakuha siya ng malaking kontrata sa France upang mag-supply ng grinding machine. Sino hindi masaya sa milyon? And I don't have anything. I have $1 million in the next day. Sino hindi masaya? Sino hindi magpapasalamat doon? Kalakip ng pagpapala ng Diyos sa kanyang negosyo, naisakatuparan din ang kanyang panalangin sa Diyos na itatag niya ang Lingap Balen Foundation. Sa natulungan ng Lingap Balen, may libo na yung mga natulungan niya, kababaihan, kabataan, yung ating mga PWD, nagbibigay tayo ng livelihood. Sa kababaihan, may natulungan tayo, hindi lang dito sa lugar natin, sa bansa natin. May natulungan tayo even outside. Nung na-meet ko si Ma'am Lera, marami akong natutunan sa kanya dahil yung kanyang desire makatulong sa tao. Sabi ko, ibang klase ito ah. Maraming ginagamit yung Panginoon na tao para makita mo na hindi maiksi yung kamay ng Diyos. Diba? Like si Adelaide, diba? Ginagamit siya ng Panginoon sa channel of God's blessing. Bagamat magkalayo, inayos rin ng Panginoon ang relasyon niya sa mga anak sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ng social media. Ngayon, gaano man kaliwanag at kadilim ang landas na maaaring tahakin ni Lera, buo ang loob niya dahil kaagapay niya ang Panginoong Hesus. Kaya naman, higit sa material na tulong, ito ang nais niyang ibahagi sa lahat. Yung mga nakakaramdam ng una pa lang ng problema, tumawag na, kumapit na sa pangalan ng Diyos. Nakaboto na ba kayo sa paborito niyong nominadong kwento sa ating Huwarang OFW? Kung hindi pa, may panahon pa kayong bumoto hanggang May 11, 2015 ng umaga. Para bumoto, bumisita sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Huwarang OFW 2015 tab. 3 kategorya ang inyong pagbobotohan: pamilya, individual, at misyonero. Kung na-miss ninyo ang unang batch ng ating mga nominees, mag-log on lang sa cbnasia.org/mediacenter kung saan tampok ang mga nominadong kwento.